Good morning, Canada! Good evening, Philippines! Every month pala ako nagpapalit ng aming bedsheet and then every 2 weeks naman para sa pillowcase. Dito sa Canada, minsan yung mga bedsheet or yung kama, unan, pinamimigay ng mga Canadian or minsan binibenta rin naman nila sa marketplace. Simula nung naging OFW ako, natuto ako sa mga gawaing bahay. May dahilan pala talaga ang lahat kasi kapag nagkapamilya ka na, ikaw at ikaw lang din talaga ang gagawa. Bawal pala ang mga tamad-tamad na tao dito kasi kailangan araw-araw nagsusumikap. Lumabas na ako ng bahay kasi nakita ko yung asawa ko, kina-carwash na pala niya yung sasakyan ko. 2,500 lang talaga ang budget ko noon nung naghahanap ako sa marketplace. Sabi ko sa sarili ko, pag wala akong nahanap, hindi ako bibili. Until I found Rondo. Yan pala si Kia Rondo 2009. Kuha ko pala yan si Rondo, agad ko siyang dinala sa isang mekaniko. Napakaswerte kasi in good condition pa naman si Rondo. Meron lang tinakpan na konti sa may muffler niya. Noong 2022 ko siya nabili. Marami na rin ako napaayos pero marami na rin kaming nilakbay kung saan-saan na kami nagsilipat yan kasama si Rondo. Kailangan kasi talaga ng sasakyan dito dahil walang public transportation dito sa Woodstock. And sa ibang lugar din, meron man pero ang mahal ng mga public transportation. So yung mga sasakyan dito, hindi pagyayabang yun. Essential po talaga ang may sasakyan dito. Ang pinagkaiba pala ng finance na sasakyan, yung sa asawa ko, Scion TC 2013, 400 ang monthly niya, 100 naman yung insurance niya. Unlike yung sa akin, wala akong monthly, pero $85 lang yung insurance ko. Depende rin naman yun sa sasakyan. Depende rin yun sa model year. Kung ano yung mas brand new, yun yung mas mahal. Madali lang kasi ang mag-finance ng sasakyan dito. Kung hindi ka eligible, hahanap ka lang ng cosigner. Plano ko rin naman mag-finance ng sasakyan in the right time siguro. Pero hindi pa ngayon. Kaya nag-prepare na rin ako ng kakainin namin ni asawa. Naggawa lang ako ng garlic bread. In-air fryer ko lang ng 3 minutes. And then si asawa, iniinit na niya yung pasta. So pagkatapos, pinasok ko na yung natirang scallops dyan sa air fryer namin. And then naggisa na ng kamatis, bawang si asawa. And then pagkatapos, kakain na kami. Kung galing ka sa malaking city na lugar, hindi mo magugustuhan dito sa lugar namin. Kasi wala talagang masyadong mapupuntahan. Mga grocery lang yung pinupuntahan namin ni asawa kapag naiinip kami sa bahay. Iikot lang kami sa superstore, sa Walmart, sa Sobeys, o kaya minsan nagdadala Rama. Kaya wala kayong masyadong makikitang magandang view talaga sa mga vlogs ko. More on bahay lang din talaga ako. Ayoko rin masyadong maglalabas kasi gastos lang. Mas magandang sa bahay na lang, maglinis, magpahinga, magbanding sa anak mo at saka sa asawa mo. Sapat na yon. Okay na sa akin yung ganong buhay. Simple lang talaga ang buhay namin dito. Thank you ulit sa panonood at binigyan mo ulit ako ng time mo para mapanood mo yung another a day in my life dito sa Woodstock, New Brunswick ng Canada. Thank you so much. See you on the next one. Habol ko lang pala ng mabilis to. Ang tapunan pala ng basurahan dito is every Tuesday. Lahat ng garbage, yun lang.